Hi guys, welcome back po sa aking channel. At for this video guys ay muli na naman tayong magda-dive hunt. Kasama natin yung mga kapwaspero natin. Bali, dito na kami natutulog sa bahay ng aming kasamang boatman. So, bali yung pinakatatay namin dito. Ayan, umaga na. At saka bago kami magda-dive ay magkakape muna kami. Bali, pampakababag guys sa ilalim ng dagat. Pero bali ito yung pinaka warm up namin guys, para ma-refresh. Ayan, tapos na naming may lusad yung bangka. At ayan yung mga gears natin, naka-prepare na lahat. So maganda yun naman yung panahon ngayon. Pero bago yan guys, sa mga bago pa lang yun sa aking channel, ay huwag po niyong kalimutang mag-subscribe at pakihit na rin po ang notification bell para lagi po yung updated sa mga bagong video na i-upload natin guys. So ayan, dito sa spot namin ay medyo may kalayuan kasi pupuntahan natin yung bagong spot na hindi pa natin napuntahan. Bale, halos 1 oras mahigit papunta doon guys. So ayan, medyo low tide ngayon kaya may kalayuan yung dinadahay ka ng bangka. Ayan, dandahan lang yung pagpunta namin doon. So bali umaga pa to guys. Grabe ang ganda ng panahon, malinaw yung dagat. Yan, kasama natin, shout out sa iyo bro, si Dr. Joseph. So okay naman yung panahon ngayon guys. At sana ay wala rin tayo makahuli ng mga malalaking isda. So yan yung kasama natin, Batang CCTV. So shout out sa iyo master. Yan ganadong ganado. What's up madlang people daw. So yan guys, at kakarating lang namin sa spot. Bali dito guys ay yung pagdadive natin dito, medyo may kalakasan yung current. So unang drop natin ay nakakita tayo ng mga needlefish o balo kung tawagan dito sa amin. Ayan, marami yan guys, halos 1 kawan. Kaya lang medyo mailap sila, hindi masyadong lumalapit. Kaya sa dinami-rami nalilito rin tayo sa pagpapili-pili. Kaya ayan, tuloy hindi natin natirahan. Sayang, nasa around 3/4 na siguro yun o 1 kilo kaya yung iba. Talagang hindi sila nagpapalapit guys. Iwan ko kung bakit mailap sila. Baka marami ring mga spero dito kaya mailap na yung mga needlefish dito guys. So ito naman yung second drop natin. Maganda yung dagat dito guys, ay medyo malinaw pa. So ayan, may nakita tayong mga trivalis. Good size na sana pang kilaw yan guys. Kaya lang naghahanap tayo ng medyo malaki-laki konti, yung talagang good size na. Ayan. Pero sa kalingon natin, tinitingnan yung magkabilaan, fish call, wala pa rin. Wala talaga. Kahit na inaantay pa natin ng medyo matagal-tagal guys. So
yung ganitong para natin na pag ano guys, pamamana ay talagang sipag at tiyaga lang yung kailangan. Kasi lalo na pag medyo mailap yung isda, sana tirahin ko na sana yun guys, kaso lang biglang nagsialisan parang. So ayan, medyo hindi pa masyadong malaki guys, kaya hindi ko na lang tinira. So wala talagang mga ano guys, mamaw na nagpakita. So ako na tayo kasi medyo matagal-tagal na tayo nag-standby sa ilalim. So dito naman sa hindi pa third drop pala, kasi hindi pa ako naka unang ano guys, camera. Yung third drop natin hindi ko pa na-on yung cam natin. May napana na tayo, sayang hindi ko na videohan, kasi kung minsan inoon natin yung action cam natin walang nagpapakitang isda, kaya minsan medyo di ko na inoon para ano. Kaya lang talagang para bang sinasadya ng tadhana guys, kasi ito kakarating ko pa lang sa ano, pinakabutom ay nakita ko na kagad tong barakuda na ito. Hindi siya masyadong kalakihan pero good size na yan, around 1 kilo. So dito guys ay lumipat kami ng ibang spot kasi medyo lakas talaga yung current dun sa unang spot na pinuntahan namin, kaya lumipat kami ng ibang spot. Kaso nga lang medyo malabo yung dagat, pero okay na rin kasi hindi malakas yung current dito guys. So nag-aantay tayo ng ilang segundo at nag-fish call pa rin tayo. May nakita tayong isang ano guys, bansiko kung tawagin, pero biglang lumalayo, kaya fish call tayo ulit. So ayan, good size trivalis, kaya lang hindi masyadong makikita sa camera natin kasi malabo yung dagat. Good size na ano yun guys, saminan kung tawagin dito sa amin. So ayan guys, yan yung mga ano natin dito. Ang swerte ko pa nga dito guys kasi kunting-kunti na lang matatanggal na yung isda. Daplis lang tama, kasi yung isang rubber ko ay kinukuha ko kasi yung kasama nating spero ay naputulan siya ng rubber, kaya ibinigay ko sa kanya yung isang rubber natin, kasi yung pana natin ay invert roller naman. So may 4 pa na pirasong rubber, kaya bali 5 pirasong rubber yung spare gun ko, kaya binigay ko yung isa, pinahiram ko sa kanya, at yun, 4 na pirasong rubber lang yung natitira, kaya medyo alanganin yung tama ng isda natin guys. Ayan, daplis lang yung tama, buti na lang at hindi nakawala. Talagang para sa atin ang isda na to, daplis lang yung tama nya, bali dito sa ano lang, bandang tagiliran. At dito naman guys ay muli naman tayong sinubukan, kasi hindi on yung action cam natin dahil ilang beses na akong nagda-dive at wala akong nakikitang isda, kaya hindi ko na inoon. At yun, may isang good size trivalis, kung tawagin sa amin dito guys ay badlon. Ayan, nasa around 1.4 kilos yan guys. So sad to say, hindi na naman natin nakunan ng camera sa pag ano, tira natin. So dito naman guys ay medyo malabo na yung dagat kasi medyo lumakas na yung current, kaya medyo malabo yung dagat sa ilalim.
Kasi yung anuhan natin dito ay may kasamang putik ba to o yun sa buhangin guys ba, kaya medyo malabo. Mga ilang segundo rin ako nag-antay kung may lalapit na mga malalaking isda. Kahit na medyo malabo ay tingin pa rin tayo sa magkabilaan, kaso yung pag tingin ko dito guys ay dahan-dahan lang kasi hindi ko makita kung nasa na yung isda o kaya malapit na sa aking harapan. Kaya buti na lang talaga kahit na medyo malabo. Ayan, may nagpakitang isang great barracuda. For the first time ko pala makahuli ng ganito kalaking barracuda guys. Sa tinatagal-tagal ko na pamamana ay ngayon lang ako nakahuli ng ganito kalaki. But ito naman ay nasa around 5 kilos lang, pero malaki na to sa akin kasi ni minsan hindi pa ako nakahuli ng ganito kalaking barracuda. May nahuli ako minsan sa night dive pa yon, nasa around 3 kilos, pero night dive kasi yun guys, iba talaga yung pag nakahuli ka na sa day dive kasi exciting guys more exciting. Kaya katulad nito, isang great barracuda, ito ay may na rin to guys, maganda yung tama niya kasi natamaan yung niya, yung pinakabuto, kaya hindi siya masyadong nakalaban. Ayan, meron din siyang lakas pero hindi nagaano, kaya lang yung shop ko ay na bend kasi talagang may kalakihan din siya. Nabaluktot yung shop natin. Ayan, kasi yung shop natin guys ay ordinary lang, kaya madaling mabaluktot, pero okay lang yan. Ang importante safe yung isda. So for the first time ko nakahuli nito, kaya ano pa gagawin natin ay syempre selfie muna tayo dito, kasi hindi pa ako nakaranas na makahuli ng ganito kalaking barracuda guys. Yung iba nakikita ko sa Facebook o sa YouTube ay rin, mga malalaking barracuda yung nahuhuli nila, pero ito kahit nasa around 5 kilos lang ay napakalaki na to para sa akin. So bali dito guys, yung pagkakahuli ko nito, siya, talagang hindi ako nag-expect na makakahuli pa ako dahil kasi malabo yung dagat sa ilalim guys Talagang nahirapan akong hanapin yung mga isda. So ayan, binibidyoan ko lang muna siya, tapos ayan na, selfie muna tayo. Yan yung pinaka ko guys, pinaka personal best na barracuda, kasi hindi pa ako nakahuli ng malalaking barracuda, kaya selfiehan muna natin. Ayan, bali sinusulit natin yung panahon na makahuli tayo ng mga malalaking isda guys. So yun guys, inuulit ko pala sa mga bago pa lang dyan sa aking channel ay huwag po niyong kalimutang mag subscribe at pakihit na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bagong video na i-upload natin. So sobrang saya ko nito guys, dahil ngayon lang ako nakaranas na makahuli ng ganito kalaking barracuda. Hindi man ito kalakihan, pero para sa akin ay talagang grabe pala yung kaba mo pag nakakita ka ng ganito kalaking barracuda. So dito naman guys ay yung nahuli natin ay lang, yung barracuda na
baby barracuda, hindi siya great barracuda kasi maliit lang. Lumipat din tayo ng spot nito at malinaw yung dagat dito. Kaya lang hindi ko naman lang ambisyon pagtira kasi nga nasa mababaw lang, kaya akala ko walang isda, yun pala meron. Yun nga sinasabi ko guys, kung mag-expect ka na merong isda, yun ay wala. Pero pag hindi ka nag-expect, saka talaga hindi mo malaya na meron palang isda. Kaya kung minsan kasi guys ay medyo nagtitipid din tayo sa action cam natin kasi madaling malubat. Hindi naman kasi kamahalan yung action cam natin, kaya tinitipid natin, kaya yan yung problema. Mayroong isda na hindi natin nabidyohan pag tira. So ayan guys, bale dito ay kakain muna tayo. Nag-ano kami guys, tinulang labas, tinula yung mga nahuli ng kasama natin. Yung kasama natin master kasi ito guys, katulad dito yung batang CCTV. Tingnan mo yung ano guys, tubo-tubo kung tawagin dito sa amin, hindi nakapalag. Yan, sarap yun sa ano, ano rin, inihaw. So ayan guys, papauwi na po kami. Tapos naming mamana ng ilang oras ay pauwi na rin kami. At medyo talagang may kalayuan yung pagbibiyahe namin pauwi, kaya talagang halos magdadalawang oras din pag pauwi na kasi hindi naman masyadong malakas yung takbo namin. So ayan guys, kung minsan sa ganitong ano guys, mag-voice over lang ako kasi yung action cam natin mahirap mag-ano ng boses, mag-pick up ng boses, mahina. Kaya yung ginagawa natin ay mag-voice over muna. Siguro pag magkaroon na tayo ng budget sa susunod na buwan or sa susunod na taon ay bibili tayo ng isang action cam na garantisado. Ito garantisado naman siya, kayo so nga lang ay medyo mahirap pag pick up yung ano niya, audio. So ayun guys, malapit na po kami sa mainland. Bale dito ay pauwi na po kami at saka namin ibinibenta yung mga ibang nahuli namin guys. Bali puro po lang yung ano namin dito. Pag dumadayo kami ay korporasyon yung mga nahuhuli namin, kaya talagang walang ano guys, uuwing luhaan. Kasi kung may huli ka man o wala ay pantay-pantay pa rin yung hatian namin. Ganyan yung idea namin dito sa amin guys pag dumadayo kami ng isla. Kasi mahirap naman pag hindi korpo yung kasama mo, walang huli, tapos ikaw meron, ay talagang medyo ano, tulad ng ganitong mga pagkakataon hindi natin mamalayan kung sino yung siswertehin at sino yung mamalasin. Kaya hindi naman sa ganitong tuwag na malas, kasi kung malas swerte pa rin kasi nakauwi tayong buo at malagi pa po ang ating buhay at lakas. Yun, swerte na yun guys, yung makauwi na lang tayo sa ating pamilya na buhay at malakas. Isang malaking biyaya na rin yun. Kaya sa ganitong mga pagkakataon guys ay yung kasama natin ay nakahuli rin sila ng ito, king mackerel.
around 6 to 7 kilos king mac. Tapos meron pang kasama yung mga yan, mga tribalis. Yan yung mga nahuli rin la. So itong king mac ay medyo ano to, may kalakihan na guys. Kaya swerte din yung kasama natin kasi nakahuli siya ng isang king mackerel. So selfiehan muna natin yung huli niya. Kung titingnan natin yung king mac na ito ay sobrang laki. Ayan, titingnan na sa around 7 to 8 kilos, pero siguro nasa 7 kilos lang to. Yan. So ayan guys, salamat po.